Change oil day na naman ng ating sasakyan. Ito na naman ang kinatatakutan at kinatatamaran ng maraming driver. Brake pads pa lang, ulam na. Early in the morning, umaga na nun, pumunta kami dyan sa Honda Cars Calamba sa mga tropa natin. Kung kayo magpapa-change oil ng inyong mga sasakyan, pwede rin naman sa Talyer kung trusted nyo yung Talyer. Dito kasi ako nagpapagawa kasi alam ko na rin yung galawan nila dyan kasi dyan din ako nanggaling sa Honda Calamba. Ayos muna kami guys. And yun nga, syempre kahit maaga na kaming nagpunta, meron pa rin mas maaga kaysa sa amin. Siguro mga 7 AM nandiyan na sila or 6. Eh di walang no choice kung hindi maggala-gala muna. Oh, tricycle gaming. Eh, naantok pa yan, tanghali na nga gumising. And kung magpapa-change oil kayo, wag nyo madaliin ha. Kasi ang pag-change oil, hindi lang basta change oil ang ginagawa din. Syempre, kailangan din niya ng inspection at kailangan din niya ng time. Kaya kayo magpalipas muna ng oras sa pinakamalapit na mall o pasyalan. Pwede naman kayo mag-antay sa kasa. Kaso nga lang, nakakatamad. Isang mabilisan lang, pauwi na kami kagad. Oh. Nakasakay pa kami sa Legendary. Ay, sadya namang gapang eh. Pero pa kahit gapang yan eh, nakakaugtol din naman. Ayun guys, tapos na yung change oil. Shoutout sa mga tropa natin dyan sa Honda. Maraming salamat po ulit sa inyo. And continuation ng istorya natin, ayusin natin kasi pumangit yung audio dyan kasi natakbo kami, hindi nyo marinig masyado. Kaya kwento ko na lang ulit. Yun, ang pinagawa natin doon, nag-change oil tayo ng makina at isinabay na rin natin yung transmission fluid. Ngayon, sa mga ibang sasakyan, naka-CVT yan, basta transmission fluid or transmission oil. Lahat dyan ng sasakyan, dapat pinapalitan nyo rin yung transmission fluid nyo o CVT fluid nyo. Required yan. Ngayon, ang tanong kada kailan, makinig kayo sa sinasabi ng service advisor nyo kasi iba-iba yan. Case ko mga kapwa, dito sa pagpapalit natin ng transmission fluid, ang kagandahan naman sa transmission fluid o langis ng transmission, hindi ka dyan lagi nagpapalit. Kasi ang transmission, hindi naman siya sobrang dumudumi. Hindi katulad ng langis ng makina natin. Siyempre, sa loob ng makina, meron tayong combustion, intake, compression, power exhaust. Syempre may mga minsan may blow by, may nagaganap na pagsabog, tsaka mas maraming possible causes ng dumi ang langis ng makina natin, kaya mas madalas natin yang pinapalitan. Hindi katulad ng transmission. Ang transmission saradong-sarado yan, silyadong-silyado yan. Pero wag nyong kakalimutang hindi palitan kasi once na hindi nyo napalitan yan or natigangan kayo ng transmission, langis ng transmission, yari na kayo. Napakamahal ng transmission, as in sobrang mahal. Ngayon may ibang manufacturer, sinasabi nila na ang transmission hindi na kailangan palitan ng langis. Merong drain plug yan at merong salina ng langis, palitan nyo yan over time. Pag hindi nyo napalitan yan, kasama na rin sa marketing yan kasi napakamahal ng transmission, as in pag hindi ka nagpalit ng langis nyan, napakalaking gastos. Ngayon, merong mga cases na kahit hindi nagpapalit ng langis sa transmission, ang ginagawa, bantu-bantu lang yan sa mga jeep, kadalasan ganon. Binabantuan lang nila ng langis yung transmission. Pero sa ating mga naka-automatic or kahit sa manual na maayos, dapat mag-change oil din tayo ng ating transmission fluid. Ngayon, ganong kadalas? Sa 3 beses mo magpapalit ng langis ng makina, 1 beses ka lang magpapalit ng transmission fluid. Or depende na lang din sa, sabi ko nga sa inyo, depende na lang din sa service advisor nyo. At depende na lang din sa recommended ng kasa nyo. Kung may budget kayo, kahit kada 2 change oil nyo, isabay nyo na rin ng palit yung transmission fluid. Ngayon, kung medyo tight ang budget at sakto lang naman yung pagkakagamit nyo, pwede na dyan 3. Nakaka-3 change oil ka na, 1 beses ka lang magpapalit ng transmission fluid. Walang problema yan kasi silyado yan. Ang importante lang is nagagawa ng langis yung pinakang trabaho niyan. Meron tayong mga ibang pyesa na hindi na pinapalitan doon na as in sobrang mahal. Alam nyo naman sa kasa, sobrang mahal talaga. Isa to sa mga tagas na major problem nitong sasakyan natin. Ang tagas niyan, ito, head gasket, napakamahal. Mga nasa 7,000 o 7,000 mahigit to sa kasa. Try ko muna bumili sa labas, tapos tingnan natin kung may effect kasi napakamura lang nito kung ikukumpara mo doon. Ito ay nasa 500 na ba? Ito nasa 500 lang, yung dun sa kasa nasa 7,000. Tingnan nyo kung ganong kalaki yung difference na yun. Tingnan natin kung uubra to and update ko kayo. Ayan, shoutout sa mga tropa natin dyan sa Honda. Maraming salamat sa inyo mga tol. Shoutout sa mga legendary natin na mekaniko dyan, kay Sir Tony, Sir Tolitz at saka Sir June. Maraming salamat.
Shoutout sa lahat ng tropa, hindi ko na kayo babanggitin mga tol. Tsaka shoutout dun sa naging SA natin dyan, si paring Dexter. At shoutout din paring Beo, pagaling ka na kagad. And mga kapwa, basic maintenance lang naman ng sasakyan, PMS na sinasabi. Ang mga chinecheck lang naman dyan ay yun nga, change oil, level ng fluid, level ng coolant, yung mga basic lang, air filter, ganyan ganito, filter ng aircon, brake pads, napaka-importante kasi pag kinain ang rotor nyo, napakamahal ng rotor disc. Ngayon, pag bibili kayo ng brake pads, ito, another tip lang mga kapwa. Kita nyo naman sa vlog natin kanina, bumili tayo sa labas lang. Meron mga magandang brake pads na pwede mong i-replace kaysa sa kasa ka bumili. I think siguro nga kahit yung mga tropa natin na nagtatrabaho sa mismong kasa, ang binibili din yun nasa labas kasi napakamahal sa kasa, promise. City nga daw, nasa 5,000 na, panghuli lang eh. O diba, paano pa yung mga ganitong Civic, mas malalaki ang brake pads nya. So yun, tip lang, wag lang kayong kukuha nung sobra naman sa mura na brake pads. Basta yung laban-laban pa rin. Nabili ko yung brake pads na yun, 1.4. 1.4, ang laking minura kumpara dun sa nasa 6,000 siguro o 5,000, diba? Makakatipid kayo. Huwag nyo kalimutan ang brake pads. Kung sa mga naka-brake shoe naman. Pag pinapa-PMS nyo yung sasakyan nyo, chinecheck nila yan. At kung hindi nyo na may papa-PMS, kayo lang din ang titira, i-check nyo kung gaano pa kakapal. Kasi napakamura ng brake pads o brake shoe kumpara sa rotor disc pag kinain na ang rotor disc nyo. Yan ang mga pinaka-importante sa PMS natin, pati yung gulong, pinarotate natin siya, yung gulong sa unahan, nilagay natin sa likod, yung sa likod nilagay sa unahan, pero pa-cross yung pattern na ginawa. Walang problema yon para makuha natin yung pantay na kain ng gulong. Kasi minsan, nangyayari, dire-diretso lang, hindi pinaparotate. Ubus na yung unahan, tapos yung likod makapal pa. So, ang gagawin natin, lipat-lipat natin yung i-rotate. Ang term doon is rotation ng gulong. Pwedeng linear, yung nandito sa kanan, lalagay mo sa kanan na likod, yung kanan na likod, lalagay mo sa unahan. Pwedeng linear, pwede namang cross. Yung nasa front right, pwede mong ilagay sa rear left. Tapos yung nasa front left, pwede mong ilagay sa rear right. Ganon, ang ginawa ko, cross, para mas maganda yung kain. Yun lang, depende naman sa inyo, pare-parehas lang din naman yan halos. Pero ang mangyayari kasi pag linear, yung rotation ng gulong mo, ganun pa rin, same. Pero pag naka-cross ka, yung rotation mo na dito sa unahan, na pag ganun dati, ang ikot niya lagi, pag nilagay mo sa likod, magiging baligtad na. Pag ganun naman. So yun lang, sana nakatulong mga kapwa. Pag magpa-PMS kayo, wag nyo kakalimutang magpa-rotation ng gulong. I-check nyo kung sobrang nipis na ba nung unahan kumpara sa likuran. Kasi pag ganito mga front wheel drive, mabilis maupod ang unahan. Pag naman mga rear wheel drive, mabilis maupod ang nasa likod. So yun lang mga kapwa, sana nakatulong. Maraming salamat sa inyong solid support. Napaka-importante ng PMS kasi makikita dyan kung meron ba mga possible na sira na mangyayari sa makina mo na pwede pang ma-prevent. Kaya nga preventive maintenance yan eh. Naman, ayan, hanap lang kayo ng trusted nyo na mechanic. Wag lang sa tabi-tabi kasi alam nyo na, baka maloko, maraming naloloko ngayon. Alam nyo ba yung nagte-trending. Ayan, gawa ko ng reaction video yan very soon. Maraming salamat sa inyo mga kapwa. Hanggang sa muli.